but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. To Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting,
It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where Every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood.
Naimbag, nga morning kakabsat, barong nga aldaw, Amen. barong nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat. At talagang saan tayo, Mark? Nasaan tayo? Yan, kala ko nasa Venice Hotel. Alright, good morning sa mga ka-co-host ko. Yan, good morning. Amen. Good morning po. Good morning kay Brother NC. Brother NC, baka may gusto kong batiin. Amen. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga viewers. Magandang umaga po sa inyo sa lahat, sa ating pastor. At of course, sa aking mga kasamahan po dito. Naimbag morning po sa ating lahat. Man, Ma'am Jinida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. Nagbibinatan na si Ma'am Jinida. Ayan, Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, baka may gusto kong batiin. And good morning po sa ating lahat at good morning po sa mga lahat ng nanonood. Yun lang. Yon, good morning. At talagang parang umiinit yung umaga natin, Brother Hensin, no? Yan. Kailangan. Yun. Lamig eh. And, at good morning din sa mga naka-tune in sa Facebook Live. So, we have 8 viewers for now. So, good morning po sa inyo. Ayan. So, good Morning morning. po. Wake up, wake up. Yun, wake up. Working singles. Puro parents yung nakikita ko dito. Ayan. Tsaka mag-join kayo sa Google Meet. Yan. Talagang parang mahirap gisingin yung mga working, no? Sir Hensi. Gisingin pag walang tagagising. Yun! Hey! Alarm clock. Alarm ka na. Alarm clock naman. Linawin mo, Brother Hensi. Yan. Mas maganda yung human kasi ang alarm clock nag-aano minsan eh. I-dose mo lang. Oo. Mas maganda pag hindi mo narinig yung snooze. Pero pag pag tao, yun. Yun. Ganda yung sinabi ni ni Ma'am Jinida. Alright, good morning kay Ma'am Emilia Wayaway. Good morning po. And si Sir Salvador Boray, good morning. Sir Juni, yan. Sa Australia, good morning po. Sir Digno Velasquez, good morning. Ma'am Rolin Sanet, good morning. And Ma'am Joyce, good morning po. Banaw. Sir Asherto Manzano, good morning. Yan. Sa aking mother, Victoria, good morning po. Ayan. Sino pa yung mga hindi ko nabanggit dito? Ayan. So, may ating viewers. 9 viewers for, And then, dako naman tayo sa Google Meet. Ma'am Bergie. Parang nasa coffee shop si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie. Good morning po sa iyo dyan. Mira. Aga-aga na sa coffee shop. Ma'am Bergie. Narinig ba ako? Yan. Narinig, ma'am. Ayan. Good morning po sa ating lahat at sa mga lahat, sa lahat ng viewers. Ayan. Mukhang nasa coffee shop, ma'am. Or Parang background lang. kagigising ko lang eh. Ay, background lang. Kala ko. Alright. Background And- lang yun. Alright. And then si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel. Good morning. Good morning. Banag ka pa. Ano? Good morning po. Good morning. Alright. Ayun. Si Ma'am Krisha Velasquez. Good morning. Ayan. Tingnan nyo. Yan. Ma'am Krisha, kung kaya naman sa Google Meet, why not? Yan, join ka. Para may kasama sila Ma'am Bergie and Ma'am Sabel. Ayan. So, yun. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pin. Yan. So, nung last, wala ako. Absent ako. Ma'am Jinida. Ma'am Jinida, ano yung na-miss ko nung last? Yeah, Sir Christian talagang na-miss mo yung last nung last week. Di ba, may bread talk naman daw mamaya. Yun. Penalty. Sana. Kasi hindi nakabili. And next week. And so last week, yung pinag-usapan po natin, and yung kahalagahan, ilang mga reasons and na kahalagahan kung bakit napakaganda na napaka-importante, napahalaga na kilalanin muna natin yung Panginoon and bago natin pasukin yung marriage life. Yeah, so isang nabanggit natin nung last time, it provides wisdom to navigate conflict. Yan. So nabanggit natin na kapag kilala rin ang Panginoon and bago natin pasukin yung pag-aasawa,
ano man mag-a-arise na problema, 'di ba? Ano mang problema ang mag-a-arise kung parehas kayo na lumalago sa salita ng Diyos at yung Panginoong Diyos ando doon sa sentro ng inyong marriage life and madali lang mabigyan ng solusyon. Yan yung nabanggit din ni Sir Hensi last time na ang kagandahan na meron tayong pastor. Yan, kaya may pastor ka na kasama mo from the start. So kung may problema man mag-a-arise, and pwede tayong lumapit sa pastor. Yan, pwedeng lumapit sa pastor for counseling. Or in fact, sabi nga, narinig din naman natin na sinabi ni pastor na hindi naman kinakailangan and hindi na kinakailangan ng counseling time because preaching time is already counseling time. And kaya yung comment na alam niyo Sir Hensi, Ma'am Ruby, yung comment nung last time na sabi niya na napaka-bless nung mga generations ngayon. Bakit? Kasi meron ng ganitong naririnig. Amen. Oo, at narinig ko rin yung testimony din ni Sir Roy Sabi niya nung panahon nila, walang ganun walang ganun na pagtuturo sa kanila hanggang si Pastor nagkaroon din ng wisdom at ganun din si Pastor RJ. Yan, kaya isa yun sa kahalagahan na dapat nating makilala ang Panginoon. And pangalawa, na kahalagahan ay it prevents being unequally yoked. Yan. So, yung kapag kilala natin ang Panginoon and bago marriage, yan, bibigyan tayo ng wisdom. And bibigyan tayo ng wisdom sa pagpipili. And yung sa bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon sa pagpipili kung sino yung makakasama mo habang buhay. Yun. So, naalala niyo yung testimony ni Sir Hansel last time? And sa si Sir Christian, hindi nag-testimony last time, na-miss natin. Pero pwede ngayon. And sabi ni kasi sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15 and be not unequally yoked to unbelievers. Yan. Kaya kung kilala mo ang Panginoon, bibigyan ka niya ng wisdom sa pagpipili kung sino yung makakasama mo. And tatandaan po natin, huwag natin kakalimutan ang marriage is a union between one man and one woman. Di ba? Yan, doon pa lang sa marriage, bibigyan ka na ng wisdom ng Panginoon. So kung alam mo na ang nag-establish ng marriage ay ang Panginoon at ang design ng marriage is to multiply the image of God at alam mo na it is a union between one and woman, doon pa lang sa pagpipili, pag lalaki ka, alam mo na ang pipiliin mo ay babae. Pag babae ka, alam mo na ang pipiliin mo ay lalaki. Amen. O, 'di ba? Bakit may mga lumalabas ngayon na same-sex marriage? Kasi hindi nila lubusang kilala ang Panginoon. Amen. At 'di ba? At kapag Kristiyano ka, and yung wisdom na pagpipili. And sinabi ni Sir Hensi nung nakaraan, same faith. Tama ba Sir Amen. Hensi? Yung mga pinagsasabi ko? Yun. Bira. Same faith. O, di ba? Hindi ko kasi nabanggit ni Sir Hensi last time. Wala pa siguro siyang wisdom nun Ay, Wala pa siya. parang maalala mo kaya. Sabi naman ni Sir Hensi, di ba? Doon pa lang sabi nga ni Sir Hensi, doon pa lang sa pagsisimba, may conflict na. Amen. Pagsisimba pa lang yun ha. Unahan kasi ng emosyon. Yun. Yun. Kaya nga napakaganda kapag kilala mo ang Panginoon, bibigyan ka ng wisdom Amen. to choose. Yan, nabag natin nung nakaraan. Iba na yun. You know? Bira. Bigyan ng Panginoon kung sino yung, saan ka kukuha, saan ka pipili, kailan ka pipili. And meron din dyan, right time, right person, right place. And diba? And from the start, and simula sa umpisa, ay meron ka ng wisdom na uumpisahan mo ng tama. And diba? Yan, kaya yun ang kahalagahan. Hindi ka kukuha ng makakasama mo habang buhay. Nasabi nga natin yun lang ay bugso ng damdamin. Di ba? Yung nakita ka niya, nakita mo siya, kayo na. Yung mga mga nasa high schooler ata yung mga bugso ng damdamin. Oh, Hindi bugso ng wisdom yun alam mo yung MU na sinasabi ni Pastor? Actually, hindi yun mukhang unggoy eh. And ibig sabihin daw ng MU, malanding ugnayan. Uy. Buti pa si Ma'am Sabel walang ka-MU eh. Tinatanong ni Pastor nung last time, nahiya lang kasi ako kasi nasa auditorium, kaya. Pero ang sabi kasi nun, malanding ugnayan. O diba, yung
yung napangasawa mo, yung ka-MU mo lang, edi after nung wala nang lang, wala na. Ah, 'di ba? And kaya yung pagkilala natin sa Panginoon, unang-una, yun ang magpo-provide sa atin ng wisdom and to navigate conflict kapag andyan na kayo sa married life. And then, yun din po yung magbibigay sa atin ng wisdom sa pagpipili. And ganun din. And yung pangatlo, yan yung, ito rin yung ating strong foundation. And Amen. yan, nabanggit natin last time na ang pundasyon natin dapat maging matibay. And kasi pag hindi matibay ang pundasyon, ano mangyayari? Wala tayong may establish, 'di ba? And kaya Amen. napakahalaga na kilalanin natin ang Panginoon and before marriage. Yan, so hindi lang natin kilala by the book. And lagi nating naririnig yan, not only by the book, and pero maganda na makilala natin and through experience, 'di ba? And kaya nga yung katanungan natin kung may mga working singles diyan na nakikinig na hindi kayo nakapag-join sa Google Meet, pero mas maganda sana kung makakapag-join kayo sa Google Meet. Samahan niyo yung dalawang maganda diyan sa Google Meet. And kung hindi kayo makapag-join sa Google Meet, pwede niyo Comment. sagutin yung katanungan ni Pastor. Sagutin niyo sa pamamagitan ng pag-comment. And Amen. nakikita ko diyan si Ma'am Maricel. Krisha, Ma'am Chaluyen, si Ma'am Christina Kaabay, si Ma'am Ruby May. Rob. Okay na, dito na. Sino ba yun? Yeah, so pwede niyo pong i-comment yung kasagutan niyo doon sa katanungan po natin. Yan, so as a working singles sa ngayon, ano po yung ginagawa po ninyo and para lubusan yung makilala ang Panginoon. And pwede niyo pong i-comment yung sagot po ninyo. Pero kung makakapag-join sana kayo sa Google Meet, mas maganda po sana. Yes. Pero kung hindi man po, yan, i-comment niyo na lang po yung kasagutan niyo po doon sa katanungan po natin. And so dadagdagan ko lang, Sir Christian, yung points natin last time. Yan. Dami ko pa lang na-miss, Ma'am Junida. Marami ka talagang na-miss. Talaga. Mahirap pa absent kasi. Eh, Alright, no, napakaganda yung narinig ko, no, na andun yung wisdom wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon to choose. Yan. Syempre, andyan yun, alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Diba, Sir Renzi? Amen. Yan. Amen. Diba? Alam na Panginoon na kailangan natin ng asawa. Diba? Kaya natin sa Proverbs, anong exact ano yun? Find it a wife, find it a good thing. Amen. May sakto yun yung Hindi ano ko. bad thing. Hindi bad thing. Gooding. Good thing. Good thing. Good thing. Alright. Ayan. Tapos sinabi nga, diba, na kung saan, sabi nga ni Sir Rolly din kung alam ko lang nung noon araw na yan. Vera. Parang Wala. doon yung regrets niya. Oh, yeah. Diba? So, mapalad yung mga talagang yung mga from high schooler, college, diba? From, sabi nga ni Pastor from sa bata pa lang tinuturuan na diba? Kasi, andyan yung training. And andyan din yung wisdom ng Panginoon na binibigay sa ating pastor para, andun nga para makilala pa natin lubusan ang Panginoon. Diba? Kasi mahalaga Kasi kung hindi pa natin kilala, lubusan ang Panginoon, tapos papasukin natin yung marriage life, wala talaga. May chances na magkakaroon ng broken family. Tulad nga, yung sinashare ko sa inyo nung last time, di ba? Na kung saan, di pa nakukuha nila yung output nila sa studio namin, hiwalay na sila. Di ba? Bakit? Kasi, hindi naging sentro sa kanila ang Panginoon. No? Yun naman alam mo kapag yung mga always advice na mga pare. Yan, syempre mostly Catholic yung kino-coverage namin. Magmahalan. Magmahalan. Hindi lang yun. Put God center to your marriage, no? Amen din naman yung pero pagkalaunan, wala na din sila. Bakit? Hindi. Mas pinaghandaan nila yung ceremony, no? Yung kasal. Pero yung marriage life, hindi nila pinaghandaan. Amen. Gumastos pa sila ng milyon nun. Di ba?
Oo, isang building na yan. Hindi, isang floor pa yun eh. Di ba? Na kung saan, tanda nyo po, na kung saan, ang mahalaga, yung marriage life natin. And dapat, mas kilala natin ang Panginoon. Dahil, ayun, irerespetuhin natin yung marriage life. Bakit? Ang very author of marriage is our Lord. No? Ang Panginoon natin. No? Marriage is honorable. Bira? And yun, at sabi nga dito ni Pastor sa comment section, yan, dapat kapag pumili ka ng lifetime partner mo, dapat handa ka ng mag-asawa. Yan. At pinakamalaga sa pag-aasawa ay parehas nyo nakilala at totoong buhay nyo ang tunay na Diyos, meaning totoong paglilingkod sa Amen. Diyos. Yan. Anong masasabi mo dito, Totoo dito yan. sa Sir Hensi? Totoo yan, Sir Don, kasi napakahalaga talaga na kasama mong naglilingkod sa Panginoon. Mahirap kasi sa isang pamilya na isang, halimbawa, tatay lang ang naglilingkod, di ba? Nanay lang ang naglilingkod. So, napakahalaga talaga na both of you, kasi yun yung mahalaga kasi makikita, yun yung maganda yung tawag dito, yung isa't isa, yung patutunguhan nyo yung isa't isa, yung mag-guide nyo yung anak ninyo, magiging anak ninyo. So, talagang maganda yung magiging result niya sa yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Kasi, ano pa niya ito, may papasa nyo pa dun sa magiging anak ninyo. At yun yung napakaganda na nakita ko doon na sinabi ni Pastor. Yun. Si Ma'am Ruby naman, anong masasabi mo sa comment ni Pastor Ma'am Ruby? Yeah. Ayan, totoo po yun, ano po. Kagaya nga po na sabi ni Sir na pinakamahalaga po sa pag-aasawa ay dapat parehas kayong naglilingkod sa Diyos. Kasi nga po, sabi nga po ng Bible na Amen. na dapat parehas kayo ng pananampalataya. Kasi, yun nga po yung sabi ni Ma'am Jen last week, na magkakaroon ng conflict ba yun, Ma'am Jen? Ayan, kaya dapat Natututo. Sinisigurado lang. Natututo, Ma'am Jenida. Galing mo talaga Kaya mag-disciple. bago ka mag-asawa, ay dapat kilala mo ang Panginoon sa buhay mo at parehas kayong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Yun, totoo yun. Kasi, di ba, like sinabi ni Ma'am Jenida kanina, equally yoked together. Eh? You're in one flesh. Di ba? So, kapag one flesh, dapat same yung pananampalataya at same yung pinaglilingkuran. Tama ba? Yan. Kung saan, same kayong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Mas, ganun eh. Di ba, kapag nag-asawa ka ng unbeliever, syempre, is either kayong mahuhugot, di ba, Sir Hensi? Amen. Amen. No? Possible na ikaw yung mahuhugot or siya yung mahuhugot mo. That's right. Pero mahirap yun, di ba? Na hindi kayo same na pananampalataya. Conflict na. Kaya much more kapag nasa marriage life na kayo. Di ba? So, magulo na. Tapos dumagdag pa yung biyanan, no? Hirap na. Yan. Kaya, dapat mas lalo natin kilalanin ng Panginoon. At kung tunay natin kilala ang Panginoon, di ba? Na kung saan nandun na yung pagsaserve natin sa Panginoon. Kaya tandaan nyo po bilang isang working, tayo ay naghahanda in preparation of papasukin yung marriage life, dapat mas kilala natin ang Panginoon. Bakit? Kasi alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin eh. So why not trust natin sa Panginoon? Sabi nga dito sa Matthew chapter 6 verse 8. Yan, sabi dito, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Yan. So, bago tayo mag-ask sa Panginoon, alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Diba? Si Brother Mark, kahit hindi mag-ask, alam ng Panginoon pangangailangan niya. Diba, Sir Mark? Oo. Tumungo si Brother Mark. Yan, si Brother Hensi. Di pa nag-ask ng mapapangasawa si Brother Hensi, alam na ng Panginoon yan. Kaya binigyan si Pastor ng wisdom. Yan. Gulat nga ako nung na nagkakape-kape lang kami, biglang, uy, Bela, seryo. Kape nga with pastor. Yan. Seryosong usapan na pala. Yan, bira. Kala ko biro-biro lang ni Pastor. Bira, yan pala. Presentation na. Bira to.
Ang bilis ng panahon, Brother Renzi. Amen. Yan. Take favor of the Lord. Yun! Yan, kaya nga, makikita po natin dito na alam naman pa yung pangailangan natin. No? Na kung saan, and kapag ang Panginoon nagbigay ng pangailangan natin, yan yung the best for us. No? The best for us. Kaya nga, sabi nga, na kung saan hindi nadadaan yung sa bugso ng damdamin. Hindi sa emotional. No? Hindi sa emotion. Kasi ang emotion pwedeng magbago eh. Tama ba? Tama? That's right. Mamaya, mahal mo na siya hanggang up to mamahalin mo yung partner mo is a good part lang, pero in the bad part of your partner, di ba? So, emotion, no? Emotion. Kaya, mas maganda na andun yung wisdom ng Panginoon. And, kapag yan, alam ng Panginoon naman ang pangangailangan natin. Kaya, sabi nga dito ni, si Ma'am Emilia, uy, lalo ngayon, may standard ang pastor, kailangan daw marunong piano. Yan lang. Yan lang. Yan. Yan. Kaya pa naman na 3 months. Yan. Nagsisimula na po. Yun! Pa-practice. Yan. Para siya yung tutugtog sa sa entourage niya. Magsisolo si Sir Renzi, siya yung piano. Yun. Yan. At sabi ni Sir Juni, basahin ko yung mga comment bago nating tanongin si Ma'am Bergie, no? Kasi tahimik ni Ma'am Bergie eh. Yeah. Alright, sabi dito, make sure if you enter a marriage life, make sure it's clear as the clean water and clear in your mind. Tama naman. Diba? Naniniwala ka ba dito, Ma'am Junita? Yes, dapat malinaw. Laging sinasabi sa atin, bago mo pasukin yung isang bagay, dapat siguraduhin mong malinaw sa'yo. May isang araw, sasabihin mo, ay, ganito pala yung pag-asawa. Ganito pala yun. Ay, lifetime commitment pala yun. Diba? Kaya, napakaganda na maging malinaw muna sa'yo bago mo pasukin. So, ganun din sa may mga, sa mga married. Kung meron kayong ma-share, pwede nyo pong comment. And then, may dagdag ko lang, Sir Christian, doon sa comment ni Pastor kanina, na sabi niya na dapat parehas ninyong makilala ang totoong buhay niya ang Panginoong Diyos. And kasi, huwag natin kakalimutan yung purpose ng marriage. Ang purpose ng marriage is to multiply the image of God. Amen. Yan. So, ang inaano lang kasi ng iba, di ba? Ang iniisip lang kasi ng iba, and para mag-asawa ka, para magkaroon ka ng anak, magkaroon ka ng masasabing pamilya. Ganun, di ba? Kaya nga pag medyo lagpas natin ng kalendaryo, worried na sila eh. Kaya ka mag-asawa. Puro yung tanong eh. Dati nung mga bata tayo, laging pabilin sa atin, wag mag-aasawa ng maaga ha, tapusin mo na yung ganyan. Tapos ngayon, worried na, okay lang ka mag-aasawa. Ganun lagi yung tanong nila eh, di ba? Yung parang iniisip nila yung number ng age mo, iniisip nila, sino mag-aalaga sa'yo pag matanda ka na yun, parang ganun. Sabel, Di sino mo ba sure. Di mo sure kung- mag-aalaga sa'yo? Hindi mo sure kung tatanda tayo, di ba? Sa dami ng nainom natin na kape. Hindi na tayo tatanda. Pero yun ang concern nila lagi, di ba? Pero hindi nila nakikita yung purpose talaga ng marriage, which is to multiply the image of God. So kung hindi nyo kilala ang Diyos, tapos mag-aasawa ka, paano mo mamumultiply yung image of God? Tama. Ibang image yung mamumultiply mo. Di ba? Multiply ng wife daw. Oy! Iba yung... Yun po yun yung nangyayari, ma'am. Totoo yun. Totoo yun, di ba? Kasi, kung hindi nyo kilala ang Panginoon, ano yung imumultiply ninyo? Yun nga yung purpose ng marriage to multiply the image of God. Amen. Diba? And then, kaya nga, napakaganda na kilalanin talaga muna natin ang Panginoon before marriage life. And dagdag ko rin lang sa sinabi ni Sir Christian kanina. And sinabi niya sa Matthew. And ibaba po natin dito sa Matthew 6:33. And sabi ng Bible, very familiar verse. Sabi ng Bible po dito, but seek ye first the kingdom of God. And all this, sabi na yung binabasa ko, and all these things shall be added unto you. Yan. So sabi, napakaganda yung dyan yung last na sinabi ng Bible dyan. And all these things. And this, di ba sa mga magagaling sa English, di ba yung this dyan, plural yan Di ba? These things shall be added unto you. And idadagdag na lang ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Doon sinasabi ni Sir Christian kanina. And alam ng Panginoon kung kailan tamang timing yan. And pero
bago yung ano na yan, bago yung phrase na yan, ano muna yung sinabi ng Bible diyan? Yan sa 6:33. And bago diyan, ang sabi ng Bible diyan, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness. 'Di ba? Panginoon muna. Uunahin mo muna ang Panginoon. Ay, wag ka nang mabahala, wag ka nang relax lang, 'di ba? Relax Chill lang. lang. Ano ba? Si Ma'am Junida, chill lang eh. Chill lang, relax ka lang. 'Di ba? Idadagdag na lang 'yan ng Panginoon. Yung sinasabi ni Pastor Jaan na meron ka na. And meron ka na, idadagdag na lang ng Panginoon. Wow. And hindi lang idadagdag this, yung sabi ng Bible dyan these things, and plural. 'Di ba? Maraming idadagdag yan ng Panginoon sa'yo. Pero ano yung sekreto mo na dyan? Ano yung kinakailangan mong gawin mo na dyan? Seek ye first the kingdom of God. And bago yung Amen. all these things shall be added unto you. Yan, kaya wag magmamadali. Yan, kasi kadalasan pag nagmamadali ay nagkakamali. Yeah. Tama Kala ba, ko Ma'am Virgie? disgrasya. Kala ko disgrasya. Tama ba, Ma'am Virgie? Ma'am Sabel, Pag nagmamadali, Oo, nagkakamali. Yoy! Galing talaga ni Ma'am Junida. huwag tayong nagmamadali. Yan. Nagmamadali, ma'am, kasi ayaw maunahan. Ayun lang. Maraming kaagaw, Maraming ma'am. ganun. Sabi mo, seek ye first the kingdom of God. Yeah. And all Amen. these things shall be added. And shall be added. Tandaan yan. I-add na lang yan ng Panginoon. Okay, Sir Christian. Yun. Thank you, Ma'am Junida. Ma'am Virgie dun sa comment ni Pastor. Ma'am Virgie, kita mo yung comment ni Pastor? Ayan. Hindi Anong nga eh. masasabi mo? Ha? Ayun sa Yan, sinabi ni yung Pastor. comment Tama ni naman. Sige, ma'am. Tama naman yung sabi niya na yung the same faith, 'di ba? And yun nga, syempre kung katulad ng sinabi ni Ma'am Ruby May kanina, 'di ba? Magkakaroon talaga yan ng conflict. Kasi kung hindi magka-level and yung maturity, 'di ba? At saka syempre yung faith ninyo. That's yung tinutukoy naman ni Pastor dito, same faith. Syempre andun na din yung kahit nasabihin natin kasi nga 'di ba yung bakit kailangan nating lumago, parehong lumalago, 'di ba? Yan, parehong lumalago bago mag-asawa. It means to say andun yung involvement nila, 'di ba? At saka andun yung nakikita na talaga yung image ng Panginoon, 'di ba, sa doon sa tao, yan sa believer, bago siya, 'di ba, mag-decide sa mag-establish ng godly family. Kasi paano ka nga naman makakapag-establish ng godly family kung ngayon pa lang hindi na godly, 'di ba? Yung believer, yung isang believer. Yun, yung buhay niya, kung hindi nakikita yung godliness sa buhay niya, syempre, 'di ba? Paano nga naman nakakapag-establish ng godly family? Yan. And yung nabanggit kanina na seeking first the kingdom of God, 'di ba? Yung inuuna muna ang Panginoon. Yan na ibig sabihin syempre pag malago na siya, ando na yung faith na i-establish yung faith niya, 'di ba? Kasi faith cometh from hearing. Yan doon sa salita ng Diyos muna na i-establish. Kaya magre-reflect yan sa buhay ng isang believer kung ready ba talaga siya na mag-establish, 'di ba, ng godly family. Kasi mahirap ngang pasukin yung yung doon pa nga lang sabi ko, 'di ba, sa pagpapalaki ng anak na maging godly doon sa Deuteronomy, 'di ba, yung description is mabigat na responsibilidad. Kasi palalakihin mo yung anak mo as godly. Ayun, mula sa kanyang nakikita natin dito sa church, 'di ba, na kahit sabihin mong consistent sila sa attendance or andyan yung pero ang daming parents na wala dyan yung anak nila, 'di ba? Kaya mahalaga yung paalala ni Pastor sa atin na yun nga, dapat parehong pananampalataya at the same time lumalago yan sa Panginoon. Yun. Thank you, Ma'am Virgie. Yan. So, napakaganda yung sinabi ni Ma'am Virgie. Si Ma'am Sabel naman, Ma'am Sabel. Yan. Naniniwala ka ba na dito sa sinabi ni Pastor dito, sabi dito, dapat kapag pumili ka ng lifetime partner mo, dapat handa kang ng mag-asawa at pinakamalaga sa pag-aasawa ay parehas niyong kilala at totoong buhay niyo ang tunay na Diyos. Anong sabi mo dun, Ma'am Sabel? Ayan. Good morning, ulit.
Tama po, sir. Kaya ngayon wala pa akong asawa kasi wala akong nakikita. Wow, joke lang. Appear. Tama po naman yun. Kasi ah, kasi pag magkaiba kayo ng yung sabi nga niya may conflict kasi magkaiba kayo ng naririnig. So, hindi parehas yung ah, paglago nyo. Kaya nai-stress ka palagi. Wow. Kasi pag-akay pa lang dun sa asawa mo, napupunta sa simbahan, parang stress ka na kasi ang dami niya, baka ayaw pa niyang magsimba, so ang dami niyang rason. So, parehas ay hindi kayo makakabuo ng dun pa lang sa pagpunta sa simbahan magkahiwalay na. Wow, char! Wow! Kaya tama po Amen. na pagpipili ng mapapangasawa at bubuo ng godly family, yung kaparehas mo ng pananampalataya at parehas na Kristiyano. Wow! Yun lamang, and to God be the glory. Huwag ka na mag-alala, Ma'am Sabel. Nakatira na dito yung hindi na conflict yun. Walang Araw-araw conflict. nandito. Araw-araw nandito na sa simbahan. Bawat service. Sana sana all. And dagdagan ko lang, Sir Christian, Sige, ma'am. yun sasabi natin na same faith. Ay, meron ba sa Bible ang ganun? Bukod sa, aside from 2 Corinthians. Yan, dito po sa Genesis, Genesis chapter 24, ito kasi yung record ng marriage po dito. May record kasi, may story ng pag-aasawa dito sa Genesis chapter 24. And kung alam niyo po yun, si Isaac, di ba, nung hinanapan siya ng mapapangasawa niya. At tingnan niyo dito, hindi si Isaac ang naghanap eh. Dito sa yung servant, di ba? Pero dito sa verse 24 na lang, para alam ko maraming sasabihin si Sir Hensi. Yan, sabi niya dito, sige, sa verse 1 na lang para medyo makuha natin yung kwento. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over that he had, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make this swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take, okay, sabi siya, thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of Canaanites, okay, among whom I dwell, but thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Okay, ano po yung sinabi ni Abraham po diyan sa servant po niya? Sabi diyan, thou shalt not take a wife, my son, of the daughters of Canaanites. Yan, sino ba yung mga Canaanites? 'Di ba? And yung sinasabi ni Abraham po diyan, siya yung pumili, siya yung nagpapahanap ng mapapangasawa ni Isaac po dyan. And then the time, ina-avoid nila yung intermarriage with heathen neighbors. And kaya nga ang sabi ni Abraham dyan, saan siya kukuha? From my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Diba? Doon mismo sa kalahin niya. And doon sa kalahin niya, kasi alam niya yung practices nila doon. Alam niya na meron silang Diyos doon. And sabi niya, thou shalt not take a wife from the daughters of Canaan. And alam niya na walang Diyos yung mga taga-Canaan. Wala silang kinikilala na Diyos. And kaya nga yung story na dyan sa verse 1, pinaano pa niya yung servant niya dyan and make swear, mangako ka sa akin na hindi ka kukuha from the daughters of Canaan. Diba? And then pinapunta pa niya talaga to his own country and to his kindred. Diba? Kaya nga ganun din sa atin. Yan, kaya nga as much as possible, same faith. Yan, parehas kayo ng napapakinggan. Parehas kayo ng napapakinggan. Parehas kayo ng natatanggap. And then, para nga mamit natin yung purpose ng marriage, which is to multiply the image of God. Yan. Amen. Amen. Yan. Tama. Yun nga sanabi di ba? Dapat tayo mga Kristiyano, i-multiply natin dapat yung image ng Panginoon, no?
na kung saan hindi crossbreed. Kapag crossbreed, ayan, wala na, crossbreed. Malabo na, no? Kasi, yun, ibang lahi na eh. Alright, yan. So, may comment si Pastor. Sir Hensi, basahin mo yung comment ni Pastor. Sabi po ni Pastor, ang karamihan na problema ng mga tao at maging sa pag-aasawa at mag-asawa ay hindi malinaw ang pagkakilala sa Diyos. Kaya nag-aaway at naghihiwalay. Kakahiwalay. Yeah. Yes. Yan na. Kaya idol nila yung mga artista, di ba? For the meantime, marriage nila. Di ba? So, totoo yun. Sinabi nga ni Pastor na kunting away, yun, naghiwalay na. Magsisimula yan sa maghiwalay sa kama. Ay, joke lang. Yan, na kung saan. Totoo yun. Kasi nagiging trend. Nakikita natin sa mundong ito na, yan, ang pangit pa pati na kung saan pinopost pa nila yung problema sa social Facebook. media. Yeah. Di ba? Facebook, Instagram, sa social media That's platform. right. Nakakahiya, di ba? Di ba? Private nyo na, di ba? Tapos biglang magpo-post sa Facebook, parang humahanap ng si Pancha. That's right. Di ba? Naghahanap ng kakampi. Di ba? Yung pangit di ba? Na, yung away nyo mag-asawa, ipopost nyo sa Facebook, ibibidyo mo pa. Di ba, Ma'am Jenny? May nakikita ba na ganun sa Facebook? Di ba? Yo. Yeah, totoo yan. Yung mga problema, yung mga emosyon, nilalagay na sa social media. Yeah. Pwede namang pag-usapan. Yes. Kaya ang nangyayari man parang mahanap sila ng simpatya ng tao, which is pag nakahanap sila ng katulad nila, so parang nasasang-ayonan, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa, which is very wrong. Yan. Kung saan, di ba? Dapat, kung may problema, andyan ang Panginoon. Di ba? Lumapit sa Panginoon, hindi lalapit ka sa tao. Man, that's Di ba? right. Lapit mo na kayo sa Panginoon kapag may problema. Kaya nga, yun yung nakikita natin dito sa church. Kung saan anything with the problem, mag-pray muna. Amen. Di ba? Mag-pray muna. Tapos andyan naman ang pastor. Di ba? Amen. Magka-counsel. Amen. Hindi mo na kailangan i-post yung asawa mo. Hmm. Di ba? Ano ka saan? Pag ano daw, Ano ma'am? Baka may Nag-post- side comment ka. pag nag-post daw sa Facebook, tapos may mga godly counseling dun sa comments, ganun. Nag-text niya. Paano? Yung mga joke lang yun. Ay! I mean, pag Kala ko nag-post seryoso daw- si pag Mama, pinost daw sa- Ma'am Virgie. Yan, oo nga pag naman. pinost daw yung comment, pag pinost daw nila sa social media yung mga problema nila, ayun, lalo na sa problema ng mag-asawa. Tapos biglang, ang daming comments doon na just go to God o kaya pray to God, di ba yung mga ganun. May mga nagko-comment ng godly. Kaya Buti ipopost. sana kung ganun lahat yung Yes, comment na ma'am. mababasa mo, di ba? Yeah, Ang that's right. problema, Diba? paano pag may nag-comment doon? Sige, Kaso, hiwalay na kayo. O, di ba? Opo. Kaya kasi- nga po. Oo. Ano yung social media yun? Lahat, makakakita Yeah. Buong lahat. mundo. Oo. Paano pag yung hindi rin, yung isang tao na walang kinikilalang Diyos, siya rin yung magko-comment doon. And magko-comment siya ayon sa kanyang karanasan or Yeah. ayon sa mundong ito. 'Di ba? Kadalasan ganun yung comment na nababasa natin. O sige, hindi na kayo kung hindi na kayo masaya sa isa't isa, sige maghiwalay na Yeah. kayo. O paano pag ikaw naman hindi mo kilala yung totoong Diyos? O sige na nga, 'di ba? Oo. Kaya yun ang nagiging problema, ma'am, na kung saan nagpapa-counsel tayo sa maling tao, alam natin yung magpapa-counsel yung pala, hiwalay sa asawa, di ba? Yun. Minsan, hindi maganda yung Gagamitin pagsasama. pang Diyos. So, pero minsan, problema kasi kung binibigyan ka, di ba? May blessing. Yun na. So, yun yung nangyayari. Kaya nga Sir Hensi, sinasabi natin nung last week pa na ang kagandahan na meron kang church, meron kang pastor na kasama mo, anytime na magkaroon ka ng problema, meron kang pwedeng lapitan. Oo. Pero Lapitan. kung pero kung hindi mo kasama yung pastor mo sa pag-aasawa mo, mahiya ka ngayon na lalapit. Uy, nakakaya na. Kasi sinabihan na kasi ako, bakit kasi ito? Yun. Tama yun, di Diba? ba? Nakakaya na yun eh. Nahiya. Mahihiya ka na. Pero pag sa ligawan pa lang, pastor mo na yung kasama mo. Man. Buksan mo at papasukin mo ako. Sabi nga.
Ay, Si, si Mark nga eh, di ba? Si Mark nga eh, pinupush na nga na ni Pastor mag-asawa eh. Yun, di ba? Yan yung Napakapalad ni maganda. Brother Mark. ah. Sa totoo lang. Mapalad talaga. Opo. Yan. Kaya nga sabi nga ni Sir Asherto, di ba? Ang pag-asawa ay may oneness at oneness. Nest. At oneness. Yan. Nakasan. May oneness kayo. Nasa isang tirahan, di ba? Yeah. Oneness. Parang Yan. church. Ba? Isang church. Parang Yes. ganun. Yan. Same Nag- faith, same Same practice. faith. Yan. Kaya andun yung oneness. Ang Panginoon nga may oneness, di ba? Yeah. Kaya sa in marriage life, talagang oneness. Kaya nga sinabi nga ni Pastor, kapag sinaktan mo ang iyong asawa in physical, sinasaktan mo din yung sarili mo. Kaya mahalaga, napakaganda na naririnig natin dito sa church yung mga ganito. Kasi in preparation. Kaya mga working singles, ito yung napakapalad natin. Tsaka yung mga hindi lang mga working singles, kundi high schooler and college, di ba? Amen. Kasi may mga gantong wisdom na eh. Di ba? Na makikita natin. Yan. So, yun, sabi ng Ma'am Krisha, pwede na Ma'am Ginita. Ano masabi mo, Ma'am Ginita? Anong pwede na sa'yo? Pwede nang magkape daw. Pwede na. Andito ka lang. Kasama ka sa amin. Google Meet ka. Yeah, pwede na Pero magkape. syempre, virtual din ang kape, Krisha. Pag virtual ka, virtual din yung kape. Yan. Kaya makikita po natin, no, na dapat malinaw talaga yung pag-aasawa, no, bago pasukin ang pag-aasawa, ang marriage life. Kaya upang May tanong ako. Sige ma'am, sino sa amin? Sinong Hindi ko gusto alam mong kung sumagot? sino. Sige ma'am Pero Virgie. may tanong ako. Kasi mahalaga ito lalo na sa mga working singles, yung mga nakikinig. Kung sakali ba dito within the church, 'di ba? 'Di ba kasi sabihin mo na parehong believer or andyan nag-church. And do you think na qualified na mag-asawa kapag halimbawa yung lalaki sabihin natin lumalago or yung babae ang lumalago tapos yung lalaki hindi or yung lalaki lumalago yung babae hindi. Do you think that's kung magko-comment si pastor, why not? Ayun, do you think that is reasonable para mag-asawa? Sabihin natin believer na sila, andyan na sila sa church or kahit sabihin natin nasa ministry na. Pero kasi hindi naman lahat, 'di ba, na nasa ministry or hindi naman lahat na nakikita natin within the church ay talagang lumalago sa Panginoon, 'di ba? Do you think na yung ganun na pwede na silang mag-asawa? Ready na silang mag-asawa para mabuo para magkaroon ng godly mag-produce ng godly image ng Panginoon. Ako for me is that sa tingin ko kailangan pa nila ng salita ng Diyos. So, kasi kung yung isa hindi lumalag. Pero ang kagandahan po kasi, depende po sa, halimbawa, kang lalaki. Kapag ka lalaki, may possibility naman kung halimbawa yung lalaki is spiritually matured. So, pwede niyang Dalhin. mahila yung kanyang asawa. Pero pagka yun nga po ay yung mahina yung pananampalatayan niya. So, konting lang ng butiki, di ba? O kaya ay wala na. So, agtagargaran sabi nga ni Pastor, di ba? Naalala ko yung sinasabi ni Pastor. Kaya, yun nga, parang sinabi ni Ma'am Ginita, ay yung kagandahan talaga is parehas, is that parang si Isaac nagkaroon siya ng Rebecca sa buhay niya, di ba? So, yun nga, na madedevelop yun, magkakaroon yun ng magandang result if yung dalawa talaga ay nakikita na nandun yung growth ng isa't isa. Kasi once kasi na yung isa ay mahirap sumunod, ay yun na yung doon na mag-a-occurs yung doon na yung mag-a-arise yung tinatawag na problema. Problema sa isa't isa bilang isang mag-asawa at doon na darating kasi mahirap mo na hilain kaya maganda talaga same faith, same church kasi pag parehas kayo ng pananampalataya, parehas kayo dito sa church, parehas kayo ng kinakain spiritually. At I do believe na yun nga makakatulong po yun na sa inyong dalawa na mag-grow kayo spiritually at maganda yung pagsasama. Para maiwasan, katulad ng sabi ni Pastor, maiwasan natin yung tinatawag na paghihiwalay, diba? Pag-aaway at yung pinaka-verse, paghihiwalay ng mag-asawa.
Yun po sa akin. Sir. Kasi sa generation ngayon, di ba? Ah, iba yung generation nila sa Asherto, syempre iba yung generation nila noon. Yung generation kasi ngayon, di ba, is pag mga kabataan or kahit sabihin natin mga basta yung mga younger, yung mga young people ngayon, di ba? Kasi napapansin natin, ang concern sa akin, personal concern ko is yung sa mga may mga nag-asawa, di ba, sa church na sabi natin matagal na nga sila sa church di ba? Pero pareho pang nag-church. Yan. Pero anong tawag doon? Nasaan na sila ngayon? May mga nag-asawa na kinasal na pero wala sila, 'di ba? Hindi mo sila nakikita. Pero bigla silang lilitaw, 'di ba? And walang involvement. Yan, pero matagal na sila sa church. 'Yun. Kaya yung ko lang, kaya ko naitanong 'yun kasi hindi ganun kadali sa generation ngayon, 'di ba? Yung katulad ng sinasabi ni pastor yung yung same faith. Kasi 'di ba? Yung godly image 'yan. At saka yung kumbaga kung saan halimbawa si Sir Hensi, kung saan si Sir Hensi ngayon, hindi gano'n kadali sa mga young people na lalaki na isipin yung maging katulad niya, 'di ba? Na magkaroon sila ng kung paano na-accommodate or halimbawa si Sir Hensi yung wisdom na bigla niyang naisip, 'di ba, na mag-asawa and hindi naman din gano'n like sabihin natin si Ma'am Ruby May, hindi naman siya ganyan ganyan anong tawag do'n, yung lumalago naman, 'di ba? Hindi yung kasi 'di ba, kung anong degree ng growth or maturity ng isang tao yung iko-consider mo para masasabi mong godly talaga yung may establish 'di ba? Kasi kahit sabihin natin, believer naman siya. 'Yan. Pareho naman kami na sa PMA, 'di ba? Pero yun nga, very concerned kasi dito is yung spiritual growth. Yeah, we may be, 'di ba, physically present pero we are spiritually absent. Yan, kahit through the years pa yan. Kasi syempre, reality, 'di ba, napapansin natin may mga talagang nag-church diyan family sila pero kahit sabihin pang family pero nakikita natin hindi talaga godly. 'Di ba, yung napoproduce. Ang Yan, so yun nakikita, lang yung parang naging concern. Oo. Concern natin. Amen, amen. Ang nakikita ko kasi diyan, Ma'am Virgie, is kaya nangyayari yung mga ganyang bagay kasi maganda na yung plano ng simbahan natin. Kagandahan po kasi meron tayong pastor, di po ba? Merong man of God. Maganda yung plano niya para sa pamilya, sa atin po bilang team preparation, tapos sa mga kabataan. Kaya lang ang nangyayari po kasi kaya nagiging ganyan sila kasi hinihiwalay nila yung sarili nila sa programa ng ating simbahan. Kaya ang nangyayari, hindi nila na-enjoy yung blessing ng Panginoon. That's why, yun nga, nagiging ganyan sa yung tagal-tagal na nila dito sa church, wala ng ganito, wala ng ganito. Kasi nga po, ang nangyayari, pinupunta nila, inaalis nila yung sarili nila na, yun nga, sila mismo yung gumagawa ng sarili nilang ng problema. Kaya yung nagiging resulta, parang, yun nga, ang makikita ng iba, ay, nagsi-church pa naman yan dyan, pero bakit ganito, ganyan? Pero yung nakikita ko po talaga na reason is that, yun nga, they are separating themselves ng program ng ating simbahan. Hindi sila sumasabay. Kaya napakahalaga, lagi sinasabi ni Pastor, gusto mong lumago. Sumabay ka sa programa ng simbahan. So, yan yung napakaganda. Para ma-enjoy mo yung blessing ng Panginoon. Kasi once na, yun nga, tagapakinig lamang, wala namang participation or involvement. So, yun yung nangyayari. Yun po. So, Ma'am Jenida? Ay, so, maiksi lang yung sagot ko dyan, Sir Hansi. Sabi sa medical team, if symptoms persist, consult your doctor. Wow. Sa akin naman, consult your pastor. Amen. Consult your pastor. Diba? Tsaka, alam niyo po, lagi pong sinasabi ni pastor, ito, pag na namimiss ng mga wala dito. Kaya maganda sana, sabi may mga in-invite kami kahapon. Sabi ko kung pwedeng last Thursday of the month ay nandito, although may mga na-invite kami kahapon pero hindi nakarating. And kaya sabi namin na last Thursday of the month, mga working singles na andyan, kung kayang pumunta dito para after ng devotion natin, and maganda kasi na makasama namin kayo sa pagpe-fellowship kay Pastor. And may mga additional wisdom kasi pag nagkakape kami.
Kalain mo yun, libre na yung kape. May bread May talk ka pa. magpapakape mamaya. Counseling pa. Bread talk pa, di ba? Bread talk, pambihira. Pero wala tayong bread talk eh. Kasi Sana kahit lang. pandesal, sige, kahit malunggay pandesal lang. And libre na yung kape, libre na yung pandesal. And tapos may plus may plus wisdom pa kay pastor, di ba? Kaya kung kaya niyo sana kahit every last Sunday, last Thursday of the month ay magkakasama tayo dito and dito sa church. Yan. So lagi kong isa sa mga natatandaan ko na sinasabi ni pastor, walang perpektong lalaki at walang perpektong babae, 'di ba? Kapag inaantay mo yung perfect na lalaki, inaantay mo yung perfect na babae, kalansay ka na. Baka anghel yung anghel niya ata yung inaasam eh. Pero may anghel na tayo dito sa church. May angel. May na-include. Ay, okay. Ay, fallen angel. Fallen lang. Fallen lang. Kung meron mang anghel na nabubuhay sa panahon ngayon, fallen yan. Sana all Ma'am Kasi Jen walang may kasarian angel. yan. Oo nga naman. Kaya fallen yan, false angel. And kaya yung sasabi ko kanina, walang perfect na lalaki, walang perfect na babae. And kaya wag mong antayin. Kaya yung sabi sa comment kanina kaya ang tagal-tagal hindi. And kasi nga, yun nga, walang perfect na lalaki, walang perfect na babae. Pero kung meron kayong salita ng Diyos, and parehas kayong magpapakumbaba sa salita ng Diyos. Yan. At hindi kasi natin Yes. pwedeng tuldukan din yung isang tao na ito kasi hindi siya lumalago eh. Hindi kasi natin pwedeng tuldukan. Sa ngayon siguro, yun pa lang yung nakikita mo. 'Di ba? Sa ngayon pa lang, yun pa lang yung nakikita mo. And maaring sa tingin mo hindi pa siya malago sa ngayon. Pero wag nating tuldukan na hanggang saan hindi na yan lalago. Hindi. As long as merong salita ng Diyos na papakinggan, may pag-asa pa rin yan na mag-grow. May pag-asa pa rin yan na lumago. And 'di ba? And kaya nga kaysa naman yung sasabi kasi buti pa yung unbeliever. Sige, sabi nga ni pastor, sige subukan mo. And tsaka minsan kasi sabi na natin na mas mabait pa yung unbeliever kaysa sa believer. 'Di ba? Ito po narinig ko na sinabi ni pastor. And sabi niya, iba yung kabaitan ng unbeliever na walang napapakinggang salita ng Diyos. Iba rin yung merong napapakinggan na salita ng Diyos. Iba pa rin yung ligtas at merong salita ng Diyos na papakinggan. And kaya nga, kung nakikita natin na hindi lumalago, hindi ba? Meron sabi ng Bible, we ought to pray for each other. Diba? Nakita si Sir Hensi parang dito to lumalago, mabihira. Diba? Take time to pray para sa kanya. Diba? Naging blessing ka pa. Yan. So, imbis na i-condemn natin na grabe talaga si Sir Hensi. Halimbawa lang, sir, ikaw kasi katabi ko eh. Yung pangalan mo yung nababanggit ko. And, di ba? Why not instead na? Kaya nga, sabi ko, example lang eh. Kung si Sir Christian katabi ko, yung pangalan niya nababanggit ko. Nagkataon kasi na ikaw. And kaya yun, instead na i-condemn natin siya, why not na ipag-pray natin siya? Pag-pray mo, sana si Sir Hansel lumago na para mag-asawa na. Ganun. Di ba? And kasi nga, tandaan natin, walang perfect. Okay? Amen. Walang perfectong lalaki, walang perfectong babae. And kaya kung naghanap ka ng perfectong babae, perfectong lalaki, antayin mo, kalansay ka. Nasa langit. Perfect body. Sa langit ka na. May comment. Kaya nga sabi nga ni Ma'am Maricel dito, Ma'am Jinida, know whom you will consult will ngarud, Ma'am Jen. Of course. Yeah. Alam mo kung kanino ka magpapakonsult. Pag may sakit ka, physically, punta ka sa doktor. Baka may kilala si Charot. Matapunta tayo doon. Pero totoo yun, doktor. Hindi kasi physically. Di ba? Physically, Doktor Kwak-Kwak. alam mo, ako talaga naranasan kong magkasakit eh. Ayun. Parang maranasan mo kasi gusto mong... Parehas tayo, ma'am. Yan. Alam mo kung sa pupunta ka sa doktor. Di ba? Kahit mahaba pila, Sam, doon nga eh. Paano kapag di nagkakasakit, Ma'am? Ha? Pero pagdating sa mga ganyan, spiritual matters or and wag kang mahihiyang lumapit sa pastor. Amen. Kaya thank you talaga sa akin din. I'm healed because Uy. of Dr. Biswilan. Ay, kala ko kay Pastor. Dr. Biswilan. Kala ko kay Pastor. I mean, sa doktor sa doktor of course. Pero siyempre, sa pastor, ang ating mahal na pastor. Kala ko spiritual. RJ. Amen.
May comment po si Ma'am Victoria. Pwede nating basahin. Sige, Ma'am, Sir Hensi. May sabi niya po dito, may nabasa daw siya. May nabasag? Basag? Nabasa. Ako kaya daw maraming baak kasi daw po dapat may 5 baka at 10 baboy. Kaya siguro ang tagal ng preparation yung inientay nila Ma'am Jen, Isabel at Ma'am Virgie. Ganon din po yung men natin dyan. Kaya dapat talaga tunay ang kilala ang Diyos na at lingkod ng Diyos para God's will provide. God will provide. Ay, Amen. sino ba yung nag-aantay ng 10 baboy dyan? Yan, yun yung traditional na ano. Pero Tradition. sa atin kasi mga... Sa June daw, Ma'am. Sa June. Sa June, ay, Pero i-ano ko lang, Sir Hensia, itong Yes, kami yes, dito. Ano kasi siya, hindi kasi, di ba kasi ganun kasi yung tradition sa mga Igorot. Yes. And pero noon yan, ngayon kasi tayong mga Kristiyano, practical. tayong mga, Wala tayong na. mga Kristiyano, hindi kasi natin pinaghahandaan, hindi naman sinasabi ko na hindi natin pinaghahandaan din syempre yung ceremony. And pero hindi dapat doon yung ano natin. Kaya nga narinig ko rin si Pastor, sabi niya, hindi naman mahalaga yung bonggang-bongga na ceremony, di ba? It's just a ceremony. Hindi, Yeah, ceremony after lang that. yan eh. Oo. And kaya siguro dahil si Ma'am Sabel nabanggit dito eh. Ma'am Sabel, Ma'am Virgie. Sino ba si Ma'am Jen? Absent ata sa Facebook Live. So hindi naman siguro yun yung pinaghahandaan sa ano. Pero yung pinaghahandaan. 9 lang na baboy yung aking ang inintay. Napanis na yung baboy na, Ma'am. Dapat itong February. Yeah. Bagamat ganun, pero hindi ini-encourage, no? Hindi ini-encourage yung bunggahang kasalan. Yeah, that's right. Oo. It's just a ceremony. Paghahanda lang naman, Yan. diba? Ceremony para Sir Benson nga para laging tanong sa akin syempre bukas na yun kasi Bukas na pala. Sir Benson, Wow. yan, sa Baag. Yan. Kaya yung narinig din naman yung sinabi ni Sir Christian kanina, di ba? Yan, gumustos ng almost 1 million sa wedding. And pero saan napunta? Yeah. Di ba? Yan. Yan. Kaya kung rin yan kung tradition lang yung masusunod yun. Pero kung in God's way, yan, na kung saan, yan, maghahanda ka ng for ceremony, pero hindi yung masyadong yung bongga na parang i-show off. Kasi merong Yeah, ganun totoo. di ba bro? Na kung saan, ay, kaya ko magbakay ng isang barangay. That's Di ba, right. Manila? Kaya, kapag sa Highland wedding namin, ay, sus, gantong what, oh. Yan, magpapauwi pa ng pata. Ay. Yeah. Totoo po yun. Sabi nga dito ni Pastor. Tsaka yung mga pastor, may mga pastor, parang si Pastor Morphe, di ba? Hindi bongga, wag bongga. Pastor J, dapat hindi bongga. Yung, lang talaga, Kaya tinuturuan talaga tayo dito. Yung talagang simple, pero talagang memorable at tsaka biblically. Yun. Biblically, tayo. Yun nga, meron tayong pattern. There's nothing, there's no wrong sa preparation. Pero yun nga, kung doon na lang tayo nakafocus sa preparation Tama. natin sa ceremony, ay yun yung mahirap. Kasi once na nagsama na, di ba, sa isang bubong, wala na. Di ba? Parang, totoo yun. Yun na yung nagiging nangyayari. Kumbaga, nasayang lang yung pinaggastusan mo. Binigay mo na lang sana sa simbahan. Kaya, yun. Salamat po sa Panginoon. Kaya last comment na babasahin ko kay Boy Sir Jerry. Amen. Ang kagandahan sa simbahan, may pastor tayo na mag-advise sa atin at may narinig tayong ng salita ng Diyos kaysa walang salita ng Diyos. Yeah. Napakaganda yan, no? Kung saan we are not compared to it sa mundo na walang Diyos. Kung saan nandito na sa simbahan, why not, diba? Na kung saan makinig tayo at pulutin yung wisdom, no? Na sa wisdom na galing sa Panginoon. Kaya I know in preparation in a marriage life, dapat mas kilalanin pa natin ang Panginoon. And kapag kilala natin, maglingkod na tayo ng tunay, di ba? Na kung saan maging katulad ni Kristo. Yan. Yun naman, sabi nga ni Sir Meshach sa preaching, na yun yung layunin natin na maging katulad ni Kristo. No? Yung pamumuhay ni Kristo. Kaya, yun. At Ma'am Junita, baka may sasabihin ka pa? Wala na. Yan, 6:03 na. Kape na. Amen. Kape na. Kali po kayo dito. Kape po tayo. Yan, kape umali. Alright. Yan, Ma'am Sabel. Yan, Ma'am Sabel, may sasabihin ka pa? Wala na. So, Wala na po, prepared sir. na ba Thank yung baboy, Ma'am?
Kulang pa. Wow! Kulang pa. Alright. Kulang pa, Brother Mark. Ay, ayan. So, hindi natin natanong si Brother Mark, pero susunod, no? Amen. Yeah, first. Mas mahaba yan. Mas mahaba. Yan. Alright. Ma'am Virgie, baka may sabihin ka pa? Wala na. Wala na. Alright. Yan. Thank you sa Nabanggit na. pag-join sa ating Google Meet and sa mga nag-comment na mga working dito. Yan. Maraming salamat. And sa mga parents na nagko-comment din, maraming salamat po sa inyo, mga parents. Yan, Ma'am and so, sirs, thank you very much. Yan, tuloy-tuloy po tayo at yun. At tuloy-tuloy tayo po sa mas makilala natin ang Panginoon. Yan. Alright, kung wala na, and then close po natin sa prayer. Yan. Sige, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat Panginoon sa inyong salita at sa mga nabasa po namin ang comment from the parents and from our pastor Panginoon na ando po Panginoon yung wisdom Panginoon na sa pagdating sa pag-aasawa Panginoon nandun dapat malinaw at mas makilala po namin po kayo pagdating sa marriage life Panginoon. Kaya patuloy niyo po kami turuan, ano yung guidance niyo po Panginoon at humingi kami ng inyong protection Panginoon sa buong maghapon, sa mga gagawin, sa mga trabaho, sa mga pupunta sa mga areas Panginoon. Ando po yung pag-iingat niyo po Panginoon at ando yung alakas ng Panginoon at patawad Panginoon sa mga nagawa namin kasalanan Panginoon. Ito po nalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you Thank and you po. God bless. See you again God next bless. Thursday. Yes. Bye.